Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron akong bagong nakuhang buwa ng niyog na napakalaki. Ayan o. Napakalaking buwa ng niyog. Ayan, ito po yung tubo. Dito siya tumutubo. Pag ganun siya sa bao. Ayan o. Buwa ng niyog. Nagiging bato na po yung buwa ng niyog. Sa hindi pa nakakilala sa buwa ng niyog, ito po ang hitsura ng buwa ng niyog. Ayan. Maraming beses na ako nakakuha. Ito kakaiba na. Kakaiba talaga siya. Nakuha ko ito araw ng Friday. Tapos pagbiyak ko sa niyog, may buwa siya. Akala ko hindi siya bato. Ay nagiging bato yung kanyang buwa. Tingnan nyo mabuti oh. Buwa talaga siya. Ito yung likod niya. Yung buko-buko. Yung pagganon siya. Pagganon. Ito yon. Tapos ito yung sa daanan ng tubo niya. Dito. Dito yan dumadaanin. Ito yung pinapalibutan ng laman niya. Tapos ito yung sa dulo. Yan. Ito yung sa gilid niya. Tapos yung niyog na aking biniyak, yung laya na, lahing na talaga siya. Tapos ang kanyang laman, itom-itom na. Itim-itim na po yung laman niya. Tapos medyo lata-lata na po siya. Kaya yung gilid niya ay itom o itim-itim na konti. Ganyan sa sanhi po yan ng kanyang buwa, ay sanhi yan ng kanyang laman na matagal-tagal na siya at nagiging itim-itim na po siya. Ayan, bago lang ito, yung Friday pa. Tapos bigat siya. Tapos ito yung dito, yan, ayan. Dito yan tumutubo, ayan. Tapos pag ganon yan siya, pag ganon, yung bao, pag ganon yung bao, ayan. Pag biyak mo ganon, di ba pag biyak mo, pag makita mo yan, ganyan, di ba pag ganon yan siya. Ito yung bao, pag ganon, ganyan. Tapos dito yan siya tumutubo, ayan, tumutubo yan siya. Tapos yung sa gilid niya dito, kung napapansin niyo, itim-itim siya. Yung niyog na yan, yung laman niya, yung ginagawang kupras ay medyo lata-lata na, may pagka-itim-itim na po siya dahil sobrang tagal-tagal na. Medyo maabot na siguro mga 6 months bago namin nabiyak yung aming niyog. Dahil nga every 6 months po yan, mag-harvest kami ng niyog. Yung iba na hindi nakuha, doon lang siya na sangit sa palwa at binaksak yun. Tapos natagal-tagal na siya, hindi siya na-discover dahil nga mayroon siyang birtod, hindi siya nakita agad. Kaya medyo naano na siya, medyo na itim-itim yung dito, yung medyo lata-lata na siya. Pero real siya na, real talaga siya na buwa ng niyog. Dahil nga pagbiyak ko sa niyog, mayroong laman na buwa at yung buwa niya ay nagiging bato. Ayan. At ang pinagtataka ko sa kanya, dahil nga ay ang buwa niya ay nagiging bato, yung dito niya, di ba dito yan nagsisimula, tapos simula siya sa maliit, lumalaki hanggang ito yung puwetan niya, dito yung tubo padaan. Yung tubo niya, nagtataka ako, bakit buhay? Buhay po yung kanyang tubo at ito lang kanyang laman at yung mga ugat-ugat, dito pa siya nagdaan sa labas ng kanyang bao, sa labas ng bao lumalabas. Pero itong buwa niya, dito talaga siya nagkabit at hindi siya na hindi siya na bagsak at sa halip ito'y kumakapit na mga niyog dito yung kanyang ugat, dito siya kumakapit. At kung napapansin yung mabuti, titingnan yung mabuti, yan ang groove niya at grano ng kanyang pagkabuwa. Ayan, medyo lata-lata na po kasi yung laman, kaya ganyan ang itsura at medyo lata-lata na siguro. Meron akong suspect dito na ito'y nalakaran ng buwan na siya ay nagiging bato. Dahil nga bawat kilos ng buwan at araw ay may mga milagro yan sa kalikasan. Kaya may duda ako dyan na ito ay nalakaran ng buwan. Kaya kung napapansin nyo, medyo lata-lata na. Siguro sa simulain pa ito ay hindi pa siya bato. Ay ngayon nalakaran siya ng buwan na yung sa malalakaran ng buwan ay nagiging bato po yung kanyang buwa. Ay tingnan nyo, mayroon pa siya mga butas-butas na kunti. Ang sanhi po yan na
sa pagka hindi pa siya bato ay medyo lata-lata na siya dahil nga matagal siya na discovery na may nyug dyan. At dahil nga sa pag-harvest natin ay kung sinong may mga nyug dyan, hindi lahat yan ay madiscovery natin ang mga bunga na hindi, may iba kasing na hindi natin makikita. Kaya siguro pagbalik natin na magkupras na abot ng mga 1 taon na nakaapak lang siya sa lupa, ay yan ang sanhi na nalata na yung laman. Pero ang pinagtataka ko kung bakit yung kanyang gilid may butas-butas, di ba, samantalang yung buwa ng niyog ay plain po yan. Katulad dito, plain yan, oh. Plain siya na may pagkaputi at ito po yung dulo niya. Pero kung titingnan yung mabuti, yung sa ganyan, sa duda ko niyan, iyan ay sa hindi pa siya nagiging bato, ay medyo nag-form siya na magiging malata na siya o magiging liquid siya at magiging hanggang mawala na siya. Dahil nga ay kapag tumutubo po kasi yan, ang mga laman niya, yung sa loob ay patuloy yan siya na magiging lata o magiging liquid siya sa loob, magiging syrup siya hanggang mawala. At ang nag-iwan po dyan ay yung buwa ng nyog at lalabas po yung ugat na kumakapit sa lupa hanggang lumalaki siya at ito ay malalata siya. Ito ay malapit na siya nalata, siguro nagiging bato siya, baka nalakaran siya ng buwan o yung panahon na panahon ng mga tinatawag natin na mga engkanto, diwindi, kapre, yung siguro timpo nila yan na lumabas sila at binibigyan ito ng espiritu para kung sinong makakuha nito ay magiging swerte sa buhay. Dahil ang buwa ng nyog ay pampaswerte po yan at may halong protection po yan. Kung napapansin niyo, titingnan yung mabuti yung kanyang pagkabato. Ayan, grano po yan sa buwa. Ayan, grano sa buwa yan. Pag ganon, dito siya tumutubo. Titingnan nyo. Ayan ang itsura. Dito siya tumutubo at kung iganon mo yung bao, pahayang yung bao, ito yung kanyang buko-buko na kung saan kinakain natin. Ayan. Medyo itim-itim na siya dahil nga ang laman niya ay may pagka-itim-itim na dahil nga matagal-tagal na po ito. Pero ang kanyang pagka-itim, hindi naman siya masyadong, hindi ibig sabihin itim siya na wala siyang laman. May laman siya na liquid pa siya at mabaho-baho pa siya kunti. Dahil minsan kasi pag biyakin mo, mabaho yung kanyang laman ng nyug dahil nga po ay sa sobrang tagal. At mayroon siyang tinatawag na mutya o pirlas ng kanyang buwa na nagiging bato. Kaya yan ay formation sa kanyang pagkatigas na sa hindi pa siya tigas, ayan po ang laman niya na lubak-lubak siya at ganyan, may magaspang-gaspang na may mga lubak-lubak nga. Pero nalakaran siya ng panahon ay nagiging bato po siya. Ayan, nagiging bato po siya. Ayan, malaki yun siya. Hindi naman masyadong laki. Makumkum lang natin ganun, oh. Pag ganun yan, nakuha ko kasi ito Friday, pag ganun yung kanyang laman. Kasi yan, pag biyakin mo, makikita mo kasi yung laman ng nyog, yung buwa ng nyog, pag ganun siya. Ang dito sa gilid niya, kung titingnan nyo, medyo lata-lata na kasi siya dahil nga ay sa hindi pa siya bato, ay nagiging pahilis siya at pawala at naglubak-lubak na dahil nga ay patungo na siya pagka liquid o malata na siya. Ayan, oh, titingnan nyo yung mabuti yung gilid niya, nakikita ninyo at napapansin ninyo yung grano talaga ng buwa ng nyog at dito po yan tumutubo. Ayan, tumutubo po yung dulo dito pag ganun yung kanyang paungong siya sa bagol. Ayan, kaya swerte natin dahil nga nakakita naman tayo ng buwa ng nyog na nagiging bato. Kaya araw po ito ng Friday nakikita ko at ngayon ko lang ito i-vlog. 1 week na ito nakalipas. Hindi ko kasi i-vlog agad-agad yan dahil nga obserbaran ko muna yung kilos ng bato o mutya para malaman natin siya ay tunay na buwa ng nyog. Dahil nga mayroon akong nakuha na buwa ng nyog, tigas siya sa starting. Tapos ipatambay ko siya na 1 week ay hindi naman siya tumigas. Nagbalik siya sa kanyang anyo na nagliquid siya o nagiging malambot siya. Kaya ito ay ni-vlog ko dahil nga bato na talaga siya. Dahil 1 week na itong inobserbaran ko ay nagiging bato na talaga siya. Ayan lang po ang aking kwento at sana magustuhan ninyo ang aking video at sa nangangailangan ng
original na buwa ng nyog, ito na po ang buwa ng nyog na hinahanap ninyo. Baka ito ang gusto ninyong hitsura. Dahil nga ang buwa ng nyog, iba-iba ang klase. May mga klase na yung kanyang grano ay pag ganon yung grano niya, ito iba rin, no? Iba rin. Depende kasi yan sa formation, sa kalikasan, sa katawan ng pinagbigyan ng agimat sa buwa ng nyog. Ayan lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel at hanggang ngayon nandito pa rin kayo. Kaya bye-bye. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat.